Nung ako'y bata-bata pa, kasi ang eskwelahan namin, yung St. Augustine Academy, palaging ano dyan, yung nagsisimba ka, nagro-rosaryo, nagno-nobena. Doon ako nagtapos ng high school. As a Catholic siguro, more than average na rin ako na isang Katoliko noon. Although, bawat makita ng simbahan, magkukross ka, magluluhod ka at magdadasal ka. Yung Bible, maraming beses ko nabasa. Kung ano-anong version, sari-sari ang Bible ko sa bahay. Nung araw, wala sa hinagap ko na ako ay magiging Muslim. Sapagkat nung kalaunan, nung nagkakaedad ka na, mga 30s, 40s, na para naghahanap ka na ngayon eh. Noong 1980, napunta ako ng Saudi, nakakita ako ng Quran doon. Mahilig kasi akong magbasa eh. Di yung Quran niya, nagka-interest ako, hihipuin ko, kukuhanin ko. Pinalis ng isang Sudanese ang aking kamay at huwag mo kang galawin yan at marumi kamay mo. Hindi naman niya pinaliwanag sa akin. Medyo na-challenge ako ron habang ako nasa Saudi Arabia. Kaya nung pagbalik ko rito sa Pilipinas, nagbibili ko ng mga translated na Quran. Nagbabasa ako noon, nung kalaunan, nagkaroon ka ng mga interaction sa mga Muslim din, na mga kaibigan. Binigyan ako ng mga libro. Ayun, nahulog ang loob ko ron sa gano'n. Lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal nung nagsahada ako, napakasimple lang nung pinag-voodoo niya ako. Hindi ko pa nga naintindihan nun yung voodoo, maghugas ka, maglinis ka. Tapos pinaliwanag niya sa akin, bigkasin mo ito. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nung tumaas yung aking faith, wala kang na sa paligid mo, pagka ikaw nagdarasal, diretso na sa Allah ang communication mo. Ang isa sa palagi ang nami-misconceive ng mga non-believers sa Islam, yung akala, yung mga nagbabalik Islam, gusto lamang magkaasawa ng 4. Ito na itanong na sa akin ng mga professionals din at sinagot ko sila ng formal at sinabi ko na alam nyo ba na ang batas na yan na nakalagay sa Quran na binibigyan ng kapahintulutan ang isang lalaki na mag-asawa ng 4 na babae, asawang babae. Yan ay isang pagrespeto sa kababaihan sapagkat sa Islam, hindi pinapayagan yung isang babae kakabit-kabitin lamang at aasawahin pagkatapos itatago. Pag nabuntis, ipapalaglag ang anak o kaya itatago siya at gagawing bastardo na lamang anak. Hindi pinapayagan sa Islam yan. Ang gusto ng Islam at sa batas ng Islam, kung pwede kang mag-asawa ng 4, basta't bubuhayin mo ng pare-parehas at ituturing mo sila sa lahat ng estado na pare-parehas din. Sa makatwid, legal lahat yon. Legal sa Islam. Isang hating gabi, bigla may tumawag sa akin, "Piskal, gusto mo bang mag-Hajj?" Sabi sa akin gano'n. Abi, siyempre ako, gusto ko. O sige, handa mo yung passport mo, sa 1 linggo, pupunta kayo sa Mecca. Naku, wala akong pera pero sige. O, yun nga. Bigla na lang na nakapag-Hajj ako dahil kahit wala akong preparasyon na pera o Pagdating sa Mecca, nagtawaf na kami kaagad doon sa Kaaba. Natapos ko rin yung 7 na tawaf. Tapos meron na namang yung sa Safa, yung tatakbo ng 7 beses. Nakaraos na naman ako ron. Pag tinatanong ako ng isang balik Islam dito na abogado rin, ano ba ang pagkakaiba ng nakapag-Hajj sa hindi nakapag-Hajj? Ang malaki akong pagkakaibang nararamdaman ko, yung pagpipigil sa tukso.
bukod sa tumaas na yung iyong iman, yung faith, eh yung pagpipigil sa tukso. Pagka kung nakapag-Hajj ka, kahit na anong tukso siguro yun nandyan sa harap mo, mapipigil mo. Sabi nung asawa, yung asawa ko muna, ang gusto mo din, magsasahada na rin ako convert. Kasi mas maganda raw ako yung isang pamilya converted. Noong kalawanan, recently, yung anak kong babae, na rin, nagsahada na rin.